At dahil nga po it's Saturday mga kananays ay walang pasok ang aking mga anak kaya dito muna kami tatambay sa park. Dahil ilang araw na rin po akong inaaya ng aking mga anak na pumunta dito sa park. Pero bago ang lahat mga kananays, Girl Madel Vlog, have a nice day. Bago naman po kami pumunta dito mga kananays, ito muna ang aming kaganapan dito sa bahay. At ito naman bunso ko mga kananays ay hindi na makapaghintay na lumabas kami. At ito na nga siya mga kananays, nagpapakyut pang alam niya, nagpipicture ako, yun pala video. Syempre hindi naman mawawalan sa amin ang outfit check, diba? Like mother, like daughter Paalis talaga. Na kami mga kananays ay nakuha pa naming magpakyut. Tignan nyo naman mga kananays ay sobrang init ng panahon. Sa mga oras na yung mga kananays ay alas 3 na ng hapon. Bago naman po kami umalis sa bahay mga kananays ay hindi naman po ganito yung tirik ng araw. Kaya nga hindi na ako nagpantalon or nagpants or nagjacket. Nung nandun na kami sa daan mga kananays ay sobrang tirik ng araw kaya ayan nagsisisi tuloy ako na ganyan yung suot ko. Pero okay lang yan mga kananays, at least minsan lang naman tayo lumabas ng bahay. Dito nga po pala kami pumunta sa loob ng palengke mga kananays dahil nga po may bibilhin po kami. Dahil nga po 7 gift yung anak ko sa birthday tomorrow. Kaya tumingin-tingin muna kami dito ng aming ireregalo sa kanyang kaklase. Kaya ito naglibot-libot muna kami mga kananays kahit sobrang init dito sa loob ng palengke. At ayun na nga mga kananays ay hindi ko na po alam kung saan ako pupunta. Nahihilo tuloy yung kasama ko at yung taga-video ko. Dahil nga po napakamot pa ako sa likod ko mga kananays ay pinagpapawisan na po talaga ako dyan. Sobrang init po sa mga araw na yan, sa mga oras na yan mga kananays. Kaya sabi ko sa mga anak ko minsan ay ayokong lumabas kahit hapon na dahil sobrang init. Pero mapilit pa rin sila mga kananays kaya ayan, napauo nila ako. At buti na lang may importante kaming bibilhin dito sa bayan kaya pumayag na rin po akong lumabas kahit sobrang init. Nung bata nga ako mga kananays, pag ganitong init na ay hindi na ako sinasama ni mother ko pumunta ng bayan. Dahil nga po kawawa lang daw ako dahil nga po sa sobrang init, tas ang dami pang tao nakikipagsiksikan. Pero itong mga anak ko mga kananays, Diyos mio, kahit nakikipagsiksikan pa sila ay for the go. Wala silang pakialam mga kananays kahit nakikipagsiksikan na sila sa mga tao. Basta ang importante nakalabas po sila dito sa bahay namin at nakapasyal po sila ay tuwang-tuwa na sila doon. At ito nga ako mga kananays ay nahihirapan po akong pumili ng aming ireregalo sa kaklase ng anak ko. Nakailang ikot na kami dito sa loob ng palengke mga kananays ay hindi pa rin po ako nakakapili ng aming ireregalo. Dahil nga po sa unang pinagtanungan ko mga kananays ay sobrang late naman po yung ino-offer nila. Hindi naman sa kagandahan kaya umalis na lang ako doon at dito nga po ako napadpad. Bali dinaanan na po namin to kanina mga kananays kaso nga lang hindi ko napansin yung mga magagandang dress nila. Habang nga pumipili ako ng dress na ireregalo namin mga kananays ay itong anak ko naman ang akala niya sa kanya yun. Pero sabi ko next time na lang kami bibili ng dress niya. Ang importante naman ay yung pangregalo niya bukas. Bali dito sa pwesto na to mga kananays, minsan dito po ako bumibili ng aking dress. Dahil ang mga dress nila dito mga kananays ay napakamura lang at magaganda. Pero para sa akin lang naman po yun ay dito po talaga ako bumibili ng mga damit namin minsan. Lalo na kung pangbahay lang naman mga kananays ay dito po talaga kami bumibili. Sa tagal ko na pong bumibili ng mga damit dito mga kananays ay nagkaroon na rin po ako ng suki. Kaso nga lang hindi na po kami pumunta doon dahil alam ko naman po na wala po silang dress na pangbata. Mas marami kasi silang tindang dress mga kananays na pang adult kaysa yung pambata. Nung nag-birthday nga last year yung anak ko mga kananays ay doon po ako bumili ng dress ko. Nakadalawang balik na po ako doon, bumili lang po ako ng dress. Nung malapit na nga po ng pasukan mga kananays ay bumalik ulit kami doon. Dahil nga po may suki na ako ay binibigyan nila ako ng discount. Sa tuwing bumibili po kami ng mga school supplies, mga dress naming mag-iina, at kahit ano pa po yung aming binibili doon ay may discount kami. At ito na naman po kami mga kananays, napadpad na naman po kami dito sa mga prutasan. Nakita ng mga anak ko tong prutas na to, ang tawag po sa amin ito ay uway. Ewan ko lang po sa inyo sa mga lugar Bumili nga lang po ako ng 1/4 is 30 pesos na. Nung nakabili na nga po kami ng prutas mga kananays ay nagyaya naman po ang mga anak ko dito sa 7-Eleven. Ito na nga yung sinasabi ko sa inyo mga kananays ay ayaw ko po talagang lumabas. Dahil nga po mabubudol na naman ako ng aking mga anak. Sa tuwing lumalabas kami mga kananays dito nila ako inaaya sa 7-Eleven. At nagkita pa nga sila ng classmate niya. Ito po pala yung mag-birthday bukas. Nakasabay pa pala namin ito pumasok sa 7-Eleven kaso nga lang hindi ko po sila napansin. Kaya dito ko po siya sa loob ng 7-Eleven napansin na nandito pala yung classmate niya. Ito yung dahilan mga kananays kung bakit niyaya nila ako dito sa loob ng 7-Eleven. Natatakam daw siya dyan mga kananays dahil nga po galing kami sa labas ay sobrang init. Pero ito namang panganay ko mga kananays ay namimili na rin siya ng kanyang chicheria or snack. Sa dami niyang pagpipili
ayan mga kananays ay hindi niya alam kung ano yung pipiliin niya. Kaya ako na ang pumili sa kanya mga kananays dahil nga po nahihirapan siyang pumili dahil sa dami ng pagpipilian. 200 plus na naman po ang nagastos namin dito sa 7-Eleven mga kananays. Ito talaga yung pinakaya ko pag lumalabas kami. Pero okay lang basta may pambili. Charot. At minsan lang naman po ito mangyayari sa aming buhay. Hindi naman po lagi-lagi nandito kami sa 7-Eleven. Kaya okay lang mga kananays basta kaya natin. Pupunta na nga po pala kami sa park mga kananays ay nakita pa namin si Jollibee at may pakaway-kaway pa sa amin. Nandito na nga kami sa park mga kananays ay sobrang tirik pa rin ng araw kahit hapon na. Bali nga mga kananays bago nga po pala kami pumasok sa loob ay bibili muna ako ng aking iinumin. Dahil hindi ko po talaga kinaya yung presyo doon sa 7-Eleven pag soft drinks lang. At naisip ko na hindi na po ako bumili ng soft drinks sa 7-Eleven ay may nagtitinda naman dito sa labas ng park. Bumibili nga po pala ako dyan ng fishbowl tsaka soft drinks. Yun lang ang aking merienda mga kananays pero ang mga anak ko ay nako. Sa 7-Eleven pa talaga sila Itong bumili. bunso ko nga ito mga kananays ay tuwang-tuwa pa nga. Dahil makakapaglaro na naman siya dyan sa loob ng park. Pag pumupunta nga po kami ng park mga kananays ay ako na po yung nauumay. Pero hinahayaan ko lang mga kananays basta ang importante ay mapasaya ko ang mga anak ko. At ang anak ko naman mga kananays ang alang po nagpipicture siya. Yun pala video. Kaya nung nakabili na nga ako ng aking merienda mga kananays ay papasok na kami dito sa loob. Dito lang po kami pumupunta mga kananays lalo na't naboboring ang mga anak ko dito sa loob ng bahay namin. Hindi tulad sa probinsya namin mga kananays ay marami kang pagpapasyalan. Meron dun po kasing SM, Magic Mall and CB Mall. Syempre hindi naman din po mawawala sa amin ang park. Kung may park po dito sa Muñoz ay may park din po kami sa aming probinsya. Ang pinagkaiba nga lang dito sa probinsya ng asawa ko mga kananays at sa probinsya namin ay wala po silang SM, mall or Magic Mall. Pero kung pupunta ka naman po sa Cabanatuan ay nandun po yung SM Cabanatuan. Kaso nga lang po malayo-layo na po yun. Kaya hanggang dito na lang po kami sa park. Fresh din naman po ang hangin dito at nakakapag-refresh ng isip. At ito na mga anak ko ay tudukain na sila sa kanilang merienda. Tignan nyo naman, nguya pa more. Nakakatuwa pag nakikita ko yung mga anak ko na nagiging masaya sila sa kanilang mga ginagawa. Nung natapos nga sila nagmerienda mga kananays ay ito, nagtitiktok na naman sila. Nasa akin talaga ang kanilang pinagmanahan mga kananays, mahilig din po silang sumayaw. Ayan, pakinding-kinding pa nga sila, oo. Hindi man sila nagkasabay mga kananays ay okay lang. Tapos nga silang nag-tiktok mga kananays ay naglaro na din po sila dyan. Dahil nga po sa mga oras na yan ay alas 5 na ng hapon. Nung pagdating nga po namin dito kanina sa park mga kananays ay sobrang init, hindi po sila makapaglaro. Basta magiging masaya ang mga anak ko mga kananays ay for the go na ako dyan. Masaya na rin akong nakikita silang masaya habang naglalaro mga kananays dahil nga nung bata ako hindi ko yan naranasan. Kaya kahit tinatamad akong lumabas mga kananays ay pinagbibigyan ko na lamang sila dahil nga alam ko rin po yung boring dito sa loob ng bahay. Kaya kung ano man po yung ikakasaya ng mga anak ko mga kananays ay for the go na rin ulit ako doon. At wag po nating ipagkait ang kanilang kasiyahan mga kananays dahil nga po mga bata pa yan ay gusto ko lang ma-enjoy nila ang kanilang pagkabata. Kaya kung saan sila maging masaya mga kananays lalo na sa paglalaro nila ay doon na naman ulit tayo ay for the go. At bago naman po matapos ang aking video mga kananays, don't forget to subscribe my YouTube channel. And don't forget to share and like. Thank you for watching everyone. God bless all.